Sabado, ang araw ng promotion exam. May mga naglalaro ng basketball, ang iba ay nakatambay sa social media, at may nag-aayos ng chips. Biglang may boses na nagmula sa loudspeaker, isa, dalawa, ito ang control room na nagsasalita. Lahat ng mga ngaso na kukuha ng pagsusulit ay hinihilingang mag-report sa stadium. Ulitin nila ulit. Lahat ng mandirigma ay tumugon dito at inulit ang boses, lahat ng kukuha ng pagsusulit. Tumingin si Mijan sa gilid at naisip, oras na para pumunta sa stadium. Maya-maya, nagtipon ang lahat sa stadium. Sumigaw si Cholin, nandito na ba ang lahat? Siya si Second Lieutenant Kim Cholin, ang commander ng 2nd Platoon ng 2nd Company. Siya ang responsable sa pamumuno. Inaasahan niya ang walang pag-aalinlangang pagsunod sa lahat ng utos ng commander. Una sa lahat, dapat nilang bilangin at iulat sa kanya ang bilang ng mga tao sa bawat team. Inutusan niya ang pagsakay na maging mabilis at maayos. Pumasok siya sa loob at sinabi na gaya ng alam na nila, ang pagsusulit ngayon ay gaganapin sa 105th Division. Lilipat sila sa gapyong kung saan matatagpuan ang dibisyon mismo. Sa biyahe, kailangan nilang lutasin ang mga nakaraang tanong sa pagsusulit. Biglang may narinig na boses. Narinig ba niya? Tumingin si Mijan sa direksyon ng tunog at tinakpan ng lalaki ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay at sinabing, sabi nila, kahit ang ika-4 na batalyon ay pupunta sa pagsusulit na ito. Sumigaw ang lalaki, ano ang ibig sabihin nito? Makikilala nila ang mga babaeng mangangaso ngayon. Ngumisi ng malapad ang lalaki at sinabing ngayon sa harap ng mga babae ay ipapakita niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa armas na kanyang hinahasa sa loob ng isang buong taon. Sabi ng sundalo, hindi ba niya balak magmakaawa para sa kanilang mga numero? Sumagot ang lalaki, hindi ito magiging madali. Tumingin si Mijan sa bintana sa kanyang refleksyon at naisip, sige, good luck. Maya-maya pa sa gapyong gyungos sa punong himpilan ng 105th Division, isang sundalong may dalang armas ang nakatayo sa pasukan at sa ikapitong written test center, isang pagsusulit para i-promote ang mga mangangaso ang nagaganap. Sumigaw ang lalaki, 104th Division, 2nd Battalion. Lahat maliban kay Cho Jung-wok. Nakapasa sila. Lahat maliban kay Cho Jung-wok. Papunta na sila ngayon sa practical test center. Nagsimula nang lumabas ang lahat ng tao sa auditorium kung saan umalangaw-ngaw ang isang malakas na sigaw. Ano ba ang ginagawa niya? Sabi niya, mas madaling pumasa sa written test kaysa sa driver's license exam. Bakit siya bumagsak? Humingi ng paumanhin si Jung-wok. Huminto si Wo sa pasilyo at tumingin sa paligid. Maya-maya, may narinig na boses. Magaling ang lahat sa pag-abot ninyo rito. Binati sila ng buong 105th Division, kasama na ang mga examiner. Siya, si Lieutenant Colonel Lee Choljo, ang namamahala sa promotion exam. Hindi nila kinukuha ang pagsusulit na ito para lang mapabuti ang kanilang antas. 3 dibisyon ang nagtipon dito. Maging tapat sila at makipagkumpetensya ng may konsensya. Naisip ni Kim Mijan, hayaan na lang nilang isagawa na ang pagsusulit na ito. Sinabi ni Choljo na ayon sa mga resulta ng pagsusulit, may isang taong nakapasa nito ng may espesyal na karangalan. Sila ay sina Private Kim Mijan at Son Anso mula sa 104th Division. Wala pang isang taon nang lumipas mula nang sumali sila sa Hanay. Narinig na nilang lahat ang tungkol sa 104th Division, hindi ba? Nagtataka si Mijan. May iba pa ba bukod sa kanya? Sinabi ni Chu na umaasa siyang maiiwasan nila ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng lalaki na narinig niya na ang mga private na may magagandang akademikong record ay binibigyan ng ilang uri ng pribilehiyo kapalit ng pag-akyat sa labanan. Totoo ba iyon? Nagsalita ang sundalo at narinig niya na may isang tao mula sa kanilang koponan ang nakatanggap din ng katulad na alok, ngunit lahat sila ay tumanggi. Dahil ito ang ika-104 na dibisyon, kumunat ang noo ng lalaki at nagtanong kung mayroon na sa kanila ang naging mga private. Nagbubulungan ang mga lalaki, si Kim Mijan ba yan? Lumingon si Yeonso at tiningnan sila, nakita si Mijan sa karamihan gamit ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga tingin, at mabilis na tumalikod si Yeonso, namumula sa kahihiyan. Sumigaw si Choljo, magsikap kayong lahat hanggang sa mawalan kayo ng malay. Umalis siya sa plataporma kung saan nilapitan ng susunod na commander. Sabi niya, magandang hapon. Ito si Commander John Sang-chol. Ngayon ay sisimula na nilang subukan ang kanilang lakas, liksi, at tibay. Ang unang pagsubok ay isang pagsubok sa kanilang lakas. Ang buod nito ay simple. Ang kailangan lang nilang gawin ay itulak ang instructor paatras. Naalala ni Mijan ang sinabi sa kanya ng commander na kung igalaw niya ang blokeng ito kahit 1 pulgada, tatanggapin siya. Naisip niya kung ito ba ay isang pagsubok o parusa. Anong kalokohan? Sigaw ni Sanchul. Oras 1 minuto.
Pinakamataas na score 100 puntos. Pinakamataaas na marka 10 metro. Nagsisimula ang pagsusulit sa taong tatawagan ang pangalan. Ang unang aalis ay si Private Kim Jin-hyuk mula sa 103rd Division. Pasulong. Humakbang pasulong si Jin-hyuk at itinulak ang instructor, hinawakan ito sa balikat. Namula siya sa pagsisikap nang bigla siyang itinabi ng instructor. Sabi ni Sancho, Kim Jin-hyuk, tanggal na siya. Para sa inyong kaalaman, kung makakakuha sila ng mas mababa sa 40 puntos sa pagsusulit na ito, bumagsak ang kanilang pagsusulit. Nataranta ang lahat nang marinig nila ito. Nakakuha si Jin Wano ng 10 puntos at natanggal. Nakakuha si Lai Majo ng 20 puntos at natanggal din. Nakakuha si Jung Yuna ng 0. Nakakuha si Jang Dawan ng 15 puntos. Sinusulat ni Sancho ang mga resulta at sinabi ng may pagkainis, anong kalokohan ito? Yeonso, ika-104 na dibisyon, 50 puntos. Nakapasa siya. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Lumingon ang lalaki at nagtanong, medyo nahihiya, si Son Yeonso ba iyan? Ang ganda niya. Itinuro siya ng sundalo at nagtanong, hindi ba ang ama niya ang commander ng dibisyon? Sabi ng lalaki, wow, kaya pala ganoon ang ibig sabihin nito, mong. Sabi ng sundalo, tingnan mo ang matalim niyang titig. Kung lalapit ka, papatayin ka niya. Tumingin sa kanila si Yeonso at saka umiwas ng tingin. At napaisip si Mijan kung nakatanggap ba siya ng espesyal na parangal kasama niya. Sabi ni Senador Cho, Private Kim Mijan, sige lang. Lumapit si Mijan sa instructor at naisip, sa pagkakataong ito, paano naman ang pulang bato? Pero kung itutulak niya ito ng 10 metro, baka makakuha siya ng karagdagang puntos. Itinulak niya ito palabas ng sahig at iniladlad ang mga kamay sa harap niya. Itinulak niya ang instructor, na nagulat, at lumipad pabalik. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa gulat, at lumapag ang instructor, na nag-iwan ng mga marka sa sahig. Kumunot ang noo niya sa iritasyon at sinabi ni Sang Chul, Private Kim Mijan 100 puntos. Tiningnan siya ni Yeonso ng mabuti at sinabi niya, sa palagay ko ay hindi na siya makakakuha ng dagdag na puntos. Maya-maya, muling may narinig na mga sigawan. Si Private Yu Junhwa, 20 puntos, tanggal na siya. Nagalit ang babae at umalis at ang iba pang mga mandirigma ay labis na kinakabahan, kinakagat ang kanilang mga ibabang labi. Sumigaw si Sang Chul, tumahimik. Tapos na ang pagsusulit sa lakas. Walang sagabal, tumungo sila sa pagsusulit sa liksi. Lahat ng mga natanggal ay dapat sumunod sa mga instructor ng maayos. Nagsimulang maglagay ng mga lambat ang mga lalaki at sumigaw, marami pa sa kaliwa. Sa kaliwa nila inihahanda ang mga kagamitan at iniisip ng mga sundalo kung kailangan ba talaga nilang umiwas ng bala ngayon. Ngumisi ang commander at sinabing, madali lang, mga balang goma ito, pero kung tatama ito, masakit, kaya subukan nilang umiwas. Ngumiti si Kim Mijan at naisip, bago iyan. Sabi ng commander, ang pinakamataas na resulta ng pagsusulit sa liksi ay 1 minuto. Kailangan lang nilang manatili sa loob ng mga gilid ng lambat ng 1 minuto. Ito ay isang pagsusulit sa liksi, ngunit kung tiwala sila sa kanilang pagtank, ang pagtitiis lamang ng 1 minuto ay makakalampas din sa yugtong ito. Ang oras ng paglipas ay 30 segundo. Kung aalis sila sa net o masugatan bago ang 30 segundo, hindi maisasagawa ang promotion text. Kaya, nagsimula na sila. Biglang tinawag si Kim Mijan at lumingon siya. Nakita niya si Dongjun sa harap niya at labis siyang nagulat. Muling nagtanong si Dongjun, bakit ganyan ang ekspresyon ng mukha niya? Akala ba niya babagsak siya sa strength test? Tumawa si Kim Mijan at sumagot, hindi. Sabi ni Dongjun, lahat ng naroon maliban sa kanya ay kumuha na ng promotion exam. Halos walang tao rito na bumagsak sa skills test. Mas mataas na ang cut-off ngayon kaysa noong panahon ng mga private, at kung mababa ang overall score sa promotion test, mapapahamak siya. Siya nga pala, Kim Mijan, ang mga rubber bullets ay halos parang totoong bala, kaya hindi niya dapat subukang makita at iwasan silang lahat. Napakahalagang bantayan ang gumagalaw na dulo ng baril at hulaan ang trajectory nito. Muling nagtanong si Kim Mijan, sa sandaling iyon, tumama ang bala sa katawan ng isang tao at umalangaw ang isang malakas na sigaw. Natamba ang lalaki sa sahig, nakahawak sa kanyang ulo. Isang sigaw ang umalangaw. Private Yun Kati, tanggal na siya. Instructor, dalhin mo siya agad sa medical station. Susunod, tiningnan ni Kim Mijan ang lalaki at napaisip, base sa resulta ng skills test, malinaw kung bakit siya pasado, pero ang pagiging mapili niya ay katawa-tawa. Si Private Ji Young-do, tanggal na siya. Sigaw ni Sang Chul, anong mga mahihina to? Sa kalapit na training ground, kasalukuyan silang nagsasagawa ng isang sergeant test na napakahirap na hindi maihahambing dito.
Paano sila mapopromote? Kumunot ang noo niya at sinabing, susunod, si Private Son Yeonso. Humakbang siya paarap at mabilis na nag-warm up, umiwas sa mga rubber bullets. Napanganga ang lahat sa gulat, pinapanood ang kanyang mga galaw. Sumigaw si Sang Chul, tama, ganyan talaga, Son Yeonso. Magaling. Huminto siya at tumingin kina Kim Mi-jun, dahilan para tanungin siya nito. Napansin ito ng lahat at inakala nilang magkasintahan sila. Nagtaka si Kim Mi-jun, ano? Anong nangyayari? Sumigaw ang commander, susunod, si Private Kim Mi-jun. Humakbang siya paarap at sumimangot, sinisigurado kong nakatingin pa rin sa kanya si Yeonso. Akala niya ay hindi niya ito nagustuhan. Humihingi siya ng papuri sa pagkuha ng perpektong score. Hihingi na sana niya ito sa bahay. Sa sandaling iyon, lumabas ang unang bala mula sa bar aisles, at tiyak na naiwasan ito ni Kim Mi-jun. Mukhang nagulat si Yeonso, at inilagay ni Kim Mi-jun ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa. Iniisip, ipapakita lang niya sa kanila kung ano ang kakulangan sa kasanayan. Lahat ay mukhang nagulat at nagtanong, anong nangyayari? Paano ito posible? Naglakad si Kim Mi-jun, nakasandal sa lahat ng direksyon. Isang sigaw ang umalangaw-ngaw. Sumusulong siya. Tumingin si Kim Mi-jun kay Yeonso at ngumiti, umiiwas sa mga bala. Nag-ambala ang commander at pagkatapos ay pinatay ang timer sa loob ng 10 segundo. Sumigaw siya, tama na, tama na. Tumigil na sila sa pagpapaputok. Kim Mi-jun, isang perpektong score sa agility test. Sumigaw siya para sa susunod. Maya-maya, pumila ang mga mandirigma sa harap ng tumikim ang commander at tumikim at sinabing, magaling ang kanilang nakuha sa agility test. Sunod, magsasagawa sila ng physical ability test. Ang huling pagsubok, ang physical ability test, ay medyo simple. Ipinahayag ng system window na nakapasok na sila sa piitan. Ang pagsusulit ay isinasagawa sa isang bakanting piitan na may 40 minutong limitasyon sa oras. Inutusan ang mga kandidato sa radyo na magsimula. Sa loob ng panahong iyon, kailangan nilang makarating sa turning point at makatanggap ng tatak sa likod ng kanilang kamay mula sa instructor. Ang problema lang ay kung gaano katagal ang pagtakbo papunta sa turning point na ito. Hindi pa sila nasabihan tungkol doon. Nagtaka sina Kim Mi-jun kung inaayos ba nila ang bilis dahil simula pa lang ito. Tumingin siya sa paligid at naisip, nag-iingat ang lahat. Nakakalungkot. Ano ang mangyayari kung tatakbo siyang mag-isa? Bigla siyang itinulak ni Yeonso palayo at lumingon, habang ibinuka ang kanyang mga braso. Naisip ni Kim Mi-jun, siya na naman ba? Ano ngayon? Sumugod si Yeonso at ngumiti, si Kim Mi-jun at naisip na sige, ano kaya ang tatakbo nila? Tumalon siya at sumugod paarap habang nakayuko ang katawan. Naramdaman ni Yeonso na may papalapit sa kanya at lumingon, gulat na nakatitig sa kanya. Ngumisi si Kim Mi-jun at sinabing, ano? Tanong niya ulit, sagot ni Kim Mi-jun habang nag-iisip ng malakas. Hindi niya rin alam. Huminto si Yeonso at huminga ng malalim habang pinapanood siyang umalis. Naalala niya kung paano siya pumasok sa silid at nakarinig ng mga sigawan. Dumating siya. Ngumisi at sumigaw ang babae. Nakilala niya ang commander ng batalyon pagpasok niya sa training center. Nagtanong ang isa pang babae kung totoo ang mga chismis. Si Son Yeonso, ang anak ng general, ang veterano na may pinakamataas na kasanayan. Nahiya si Yeonso at sinabing, oo nga. Sumigaw ang babae. Napakamahinhin niya. Parang totoo. Hayaan mo siyang alagaan siya. Akala niya mapili siya dahil anak siya ng kapitan, pero parang hindi. Hindi nila sasabihing mapili siya. Medyo mayabang siya. Inalagaan siya ng babae at sinabing, sa anumang kaso, naiinggit siya sa kanya. Ang buhay militar niya ay sadyang perpekto. Sabi ng isa pang babae, hindi niya alam ang iba pa, pero sa tingin niya ay napili na ang paborito ng commander. Naisip ni Yeonso kung anong klaseng tao ito. Maya-maya, isang malakas na sigaw ang narinig. Tagumpay ng puting hukbo. Pinunit ni Yeonso ang bandila at masayang itinaas ito. Bumaba siya at sumigaw ng malakas ang commander. Kumpirmasyon ng pagsakop ng puting hukbo sa burol. Isang record na 3 minuto at 34 na segundo. Puting hukbo, may karapatan silang magpahinga sa kanilang mga lugar sa loob ng 10 minuto. Blue Team, kailangan nilang magtipon sa harap ng assistant ngayon. Magaling sa lahat. Para sa inyong kaalaman, 3 minuto at 34 na segundo. Ito ay isang bagong record para sa training camp. Hindi sila pinapayagang umalis sa kanilang mga lugar ngunit kailangan nilang magpahinga. Naupo ang mga babae sa lupa at nagsimulang mag-usap. Ngumiti ang isang babae at sinabing, wow. At wala silang ginawang espesyal. Tanong ng isa pang babae, swerte lang sila, di ba? Sumigaw siya, palakpakan para kay Yeonso. Tumingin si Yeonso sa ibaba at nahiya.
Pagkatapos, lahat ay nagpapalit ng damit sa locker room at isang babae ang biglang pumasok sa silid at sumigaw. Ang record na kanilang naitala sa training camp sa umaga ay agad na nabasag pagkatapos ng tanghalian. Alam ba nila kung ano ang mas katawa-tawa? Isang bagong record. 1 minuto at 2 segundo. Posible ba iyon? Tanong ng babae, ano? Saan mo nakuha ang ganoong record? Si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na Playton ay nagbasag nito ng mag-isa. Nanlaki ang mga mata ni Yeonso at naisip, siya iyon. Maya-maya, naghahanda na ulit sila, naghuhugos at nagsisipilyo. Sumigaw ang babae, narinig ba nila? Si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na Playton ay nagpaputok ng ilang buong putok gamit ang isang espesyal na armas. Nakabasag pa siya ng isang bagong record. Maya-maya, lumingon si Seth Bell at sinabing, si Kim Mi-jin mula sa ika-4 na Playton ay tumakbo ng doble ang bilis kaysa sa iba at hindi pinagpawisan. Maya-maya, nang matulog na sila, sinabi ng babae, hindi ko alam. Nahuli ni Kim Mi-jin mula sa ika-4 na Playton ang isang aso na kasing laki ng elepante sa piitan. Pagod na inutusan siya ni Yeonso na tumahimik at matulog. Hiniling ng babae sa kanila na maghintay at makinig sa kanya ng kaunti. At kaya nakatulog at nanaginip kung paano siya kaliit. Habang nakatingin sa kanyang ama na humaplo sa kanyang ulo at umalis ng bahay, nakatulog siya at naisip, magiging malakas din ako tulad ng kanyang ama. Maya-maya, sa opisina ng commander ng batalyon, sinabi ni Choi, nagtulungan sila ng maayos sa 4 na linggong pagsasanay. Ngayon, tinawagan niya ito para kausapin ang anak ng dating amo. Ayos lang ba sa kanya, Hunter Son Yeonso? Tumanggaw siya at sumigaw, oo, salamat sa iyong atensyon. Tinanong ni Choi kung nakapagdesisyon na ba siya kung saan siya pupunta pagkatapos umalis. Mahusay ang kanyang akademikong pagganap at maaari siyang maging nangungunang estudyante sa Volunteer Division. Hindi ba't ito ang ika-107 division ng anak ng general? Sumagot si Yeonso, Kim Mi-jin, saan nagsilbing voluntaryo ang trainee na si Kim Mi-jin. Kasalukuyan siyang tumatakbo at iniisip na hindi siya nagboluntaryong maglaro dito. Sa isang iglap, nagalit siya at kumilos na parang bata. Palaging sinisira ng lalaking ito ang kanyang kalooban. Naalala niya ang lahat ng mga piraso ng nangyari kay Kim Mi-jin kamakailan. Namula siya at ipinikit ang kanyang mga mata, iniisip na nagseselos lang siya dito. Kailangan niyang humingi ng tawad. Gusto niyang maging mas malakas, hindi ang makuha ang unang pwesto. So no, ang layo na ng narating niya para maging mas malakas nang wala ang tulong ng kanyang ama. Kung nakakilala na siya ng isang tunay na malakas na tao, dapat niya itong tanggapin at sikaping matuto kahit papaano. Hindi na kailangang umakto na parang bata. May nakita si Yeonso na karatula sa unahan na nagsasabing, Point of Return Confirmation Sale. Hirap na hirap siyang huminga at sinabihan siya ng instructor na bilisan ito. Napakabilis niya. Masayang ipinakita ni Kim Mi-jin ang selyo sa kamay nito at sinabing muntik na itong makatulog habang naghihintay sa kanya. Namula si Yeonso at pagkatapos ay nagalit at sumigaw ng malakas, tatak. Bilisan mo, anong klaseng paghingi ng tawad ang pinagsasabi mo? Ang mukha niya, nakakainis talaga. Tiningnan siya ng instructor na nagtataka at tumalikod ito at nagsimulang tumakbo palayo. Maya-maya, tumakbo palabas ng siwang si Kim Mi-jin at bahagyang inayos ang kanyang beret. Tumakbo palabas si Yeonso para habulin siya at huminga ng malalim. Sabi ng commander, sige, tapos na ang oras. Unang pwesto, si Private Kim Mi-jin, 29 na minuto. Pangalawang pwesto, si Private Suno, 32 minuto. Sabi ni Sang Cho, Manjon, magaling siya. Lahat ng stats niya ay nasa pinakamataas na antas, masayang sabi ni Kim Mi-jin. Nagpasalamat si Private Kim Mi-jin sa kanya. Sigaw ng commander. At doon nagtatapos ang stat test. Ang mga mangangaso na makakapasa sa pagsusulit ay dapat magtipon sa harap ng training ground ng 1 o'clock pagkatapos nilang kumain. Naiintindihan ba nila? Sabay-sabay na sigaw ng lahat. Oo. Inabot ni Yeonso ang kanyang jacket at napansin niyang nakatingin sa kanya si Kim Mi-jin. Inilabas niya ang kanyang dila sa kanya at saka tumalikod na nagdulot ng magkahalong emosyon sa kanya. Masayang tiningnan ni Kim Mi-jin si Dongjun at nagtanong, wow, nakapasa pa siya rito. Humingi ng tawad si Dongjun sa kanya. Ngumisi si Yeonso at sinabing, sa huli, nahulog na naman siya sa pang-aasar. Kahit dito, natalo pa rin siya. Hindi siya makapagsalita. Huminga siya ng sariwang hangin at ginamit ang kanyang headdress.